A blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message.
You might wonder, ba't ganun yung awit ng choir? Alam niyo ang ating Christian life ay hindi natatapos dito. Ang ating buhay kay Kristo ay hanggang kapiling niya. Ngayon, hindi natin tinatawag na hari, no, king, ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? Sapagkat yung sinasabi dyan is when the Lord Jesus Christ will rule, literally, physically, for 1,000 years. Well, that is what we call the millennial reign. Okay? And we actually will reign with Him. Kaya dapat mag-practice na tayo kung paano mag-reign. Diba? But what we do as a church, we do in submission to His will. Okay? If we cannot learn how to be a church, then how can we reign with Him? Diba? Yun ang isang dapat iniisip natin. Well, with that, dumako tayo sa ating mensahe at ang ating teksto ay nasa 2 Corinthians chapter 9 verses 8 to 11. Let's stand as we read our text. No? 2 Corinthians chapter 9 and verses 8 to 11. This is what the Bible says. And God is able to make all grace abound toward you. Now, sinusulat ito ni Apostol Pablo doon sa church sa Corinth. Ang sinasabi niya, ang Diyos ay may kakayanan upang ang lahat ng biyaya ay ipag-umapaw niya sa inyo. Yun ang ibig sabihin niya. Okay? That ye, upang kayo, ang sabi, always having all sufficiency in all things. Ano sa Tagalog yan? Upang kayo, no, sa lahat ng pagkakataon, ay mayroong kasapatan sa lahat ng bagay. O, di ba? Pwede naman siguro yung Tagalog na gano'n, ano? Okay? May abound to every good work. O, dahil sa kasapatan ng kanyang biyaya sa lahat ng bagay, kayo ay mag-umapaw sa bawat mabuting gawa. As it is written, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. Now he that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness, being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. Alam niyo, plainly, kapag babasahin mo yan ng ganyan, parang ang hirap intindihin. Totoo naman yun. Sinasabi natin yan. Kailangan ng preaching. Amen? Oo. Kahit pag-devotionan mo yan, kapag walang preaching, ito'y hindi ipipreach, hindi mo rin gaano maintindihan. Okay? At kinakailangan ang ating pag-intindi ay pang lahat, hindi pang isa lang. Kaya may preaching. Kaya wag nating tatawaran ng preaching kahit saan tayo naroroon. Amen? Okay. Ang title ng ating mensahe ay Increasing the Fruits of Your Righteousness. Or Seeking and Bearing the Fruits of Righteousness. At ito ay consistent sa ating pinaka-focus. Naalala niyo ba yung focus? Basahin natin lahat ulit. Ready? Go. Increasing more and more in bearing the fruits of righteousness. Ngayon, ang ginawa ko, medyo iniklian ko yung binasa natin lahat. Ito ang may guhit na pala. Okay. Oh. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Ayun. Ibig sabihin pala, yung pagdaloy ng biyaya ng Panginoon sa atin, ay hindi lamang para tanggapin natin. Okay? Maraming tao ang nagpupuri sa Panginoon sa kanyang biyaya. Sinasabi pa, all by His grace. Right? Kahit sabihin mong all for His glory, if you cannot abound to every good work,
walang ibig sabihin yung glory. Amen? Sapagkat ang luwalhati ng ating Panginoon ay hindi pang sambitla lang. Okay? Hindi yan pang verbal lang. Okay? Hindi lang yan, hindi pa tapos. And increase the fruits of your righteousness. Okay? Ano yung Tagalog ng increase? No? At dagdagan pa. Ang mga bunga, fruits ng inyong katuwiran, being enriched in everything to all bountifulness. Ang ganda, di ba? O sige, isipin natin lahat yan. Okay? Dakilang Diyos, maraming salamat po sapagkat narito po kami bilang iyong gawain, bilang Lighthouse Bible Baptist Church. We are coming together, dear God, as your people. And here we are, getting ready, Lord, to listen to your truth. And may your truth indeed find a lodging place in our hearts, in our minds, and in our lives. In what we are as church. Thank you, dear God, for this great privilege. In Jesus' name, amen. Thank you. Please be seated. Nung nakaraang ilang araw, ay nagkaroon ng solar eclipse. Alam niyo ba yun? Ha? At yung solar eclipse ay dumaan sa US. No, paakyat. Sa Texas hanggang doon sa East Coast. No? Aba, pambihira. Lahat nag-gather sila, tuwang-tuwa sila. Wow, it's a great thing. Okay? Nagkumpulan ng maraming mga tao. Sabi ko, sana pumunta ako doon. Nakunan ko sana ng picture, ano? Moses. Pero, nung tinitingnan ko, kasi siyempre, bilang photographer, gusto ko rin makita kung anong itsura ng mga kinuha nila ng mga picture, kung ano bang kakaiba. Merong mga pictures na nung pagtakip mismo ng buwan sa araw, yung edge ng liwanag ng araw ay nakita, at hindi lang yung edge, kundi yung flares. Okay? Yung flares. Meron akong dalawang nakitang picture na hindi lang flare ang nakita, kundi yung travel mismo ng liwanag. Okay? Millions of kilometers yun. Hindi natin nakikita yun. Okay? Yung pagkakataong yan, kaya maraming scientists, kapag nangyayari yan, talagang nagsusuri sila kung ano pa ang kanilang madidiscover. Because you cannot actually see the sun kahit na anong instrumento ang gamitin mo. At napakagandang phenomena. Napakagandang experience. As I was looking at that picture, I imagined the grace of God. Okay? Minsan, ang tingin natin sa grace ng Panginoon, pang blessing lang. Correct? Okay? Na para bang tinatanggap lang natin. Okay? Pero yung impact, mga kapatid, na kahit takpan mo yung araw, pag tinignan mo ng husto, makikita mo na hindi pala talaga mapipigilan. Okay? Na kahit takpan mo na, yung gilid na liwanag ay dumadaloy pa din. Actually, lumiliko If you think about it. Alam niyo ba na ang liwanag lumiliko? Kausapin niyo si Einstein. Kasi nakausap ko siya minsan. Naku, delikado ito pag sinasabi mo yan. Okay? Hindi mapipigilan. Okay? Kahit takpan pa. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit tayo ay puspos tayo ng limitasyon sa ating mga sarili. Okay? Dahil, tayo makasalanan. Tama ba? Kahit naman tayo na kay Kristo na, itong laman na ito, makasalanan pa din. Pero may impact palagi yung biyayang nasa atin na. Okay? Mga kapatid, ang liwanag ng araw
no, ay may effect sa ating lahat. Ano ang mangyayari sa atin kapag hindi ka nagpa-araw ng mga 2 buwan? Ano mangyayari sa iyo? Ha? Pumunta ka magkulob ka, yung walang ilaw na makakapasok. Bigyan ka ng pagkain, tubig, pero wag kang magpa-araw. Mga 2 linggo. No? Mabuhay ka sa dilim. Ano kaya mangyayari sa iyo? Ano experiment kaya natin? Ano palagay mo, Dr. Robert? Kahit kumakain ka, ala kang lakas, no? Wala. Kailangan mo eh. Okay? Kanina nga umaga, mga 1:30, nakita ko si Pastor Bong, may message sa akin. Pastor, ano ba ang ibig sabihin nito? Bago ako nag-outline, sinagot ko muna siya. Sabi ko, Bong, pag-aralan mo yung term na light and life. Sapagkat ang sabi ni John, He was the light. And the light was the life of man. Okay? Alam niyo ba yun? Sa book of John, chapter 1. No? Siya ang liwanag. At ang kanyang liwanag, ang buhay ng tao. Think about it. Kung ilalagay natin ang biyaya ng ating Panginoon bilang liwanag, ang biyayang ding yan ay dapat maging buhay natin. Yan ang punto natin. Okay? Iniisip ko nga tinakpan yung araw, yung mga tao nagkumpul, milyon nasa news. Milyon. Gandang-ganda sila kahit tinakpan yung araw. Okay? Wala namang nag-refer sa buwan Ang tawag doon ay solar eclipse, di ba? Ang reference, araw. Hindi bida yung buwan. Naisip niyo ba yun? Tama ba? Ha? Ang reference, buwan. Ang reference, araw. Okay? Tinakpan ng buwan yung araw, pero ang reference pa din, araw. Ganyan dapat ang buhay natin. Kahit takpan tayo ng lahat ng limitasyon ng mundo, ang reference pa rin natin, biyaya ng Panginoon. Amen? Pastor, akala ko ganun lang yun. Ako rin akala ko. Pero nare-realize ko Sapagkat alam niyo, pag ako nagpipreach dito, iniisip ko din ano bang impact ng preaching na ito? Saan ba natin ito i-relate? Kasi yung iba sa atin dito, mamayang gabi, pag nakakain na kayo ng dinner, nakakalimutan niyo yung preaching Oo. Ang naalala niyo lang yung dinner ninyo. Mga kapatid, palagi tayong dapat gising, aware sa mensahe ng katotohanan. Kaya dito sa Lighthouse, pinagtitibay tayo sa salita ng Diyos. Sapagkat ito, saan man tayo pumunta, ano man ang kalalagyan ng ating buhay, ito pa rin yan. Hayaan natin na anuman ang kalalagyan sa ating buhay, ang kabuuan ng pinaka-reference natin ay ang katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? Okay. Pero nga, ano nga nangyayari? Dahil sa kagandahan ng liwanag ng araw, meron tayong lakas. Can you imagine that? Ngayon tinitingnan na lang natin. Nagpagupit ako kasi medyo kinakailangan, gwapo tayo sa Korea Nung makita ako ng barbero ko, matagal ako hindi napunta sa kanya. Bishop, nandito po kayo. Yes, oo. Halika, gupitan mo muna ako dahil nagmamadali ako kasi, yung huling punta ko sa kanya, nung pandemic pa. Oo. Nakaraan na bishop yung pandemic. Akala natin, hindi natin makakaraos dun Okay. Minsan, nakaraan nga yung pandemic, nakalimutan mo lahat ng kabutihan ng Panginoon sa atin. Tama? Anyway, 3 bagay ang ating pag-uusapan mula sa talatang ating binasa. Una, yung sinasabing seek. Para sa atin dito sa Lighthouse, yung but seek ye first the kingdom of God.
Kaninang umaga, pinaliwanag ko na yung kahalagahan ng kingdom ng Diyos. At ang sabi ng ating Panginoon, kung ikaw ay papasok sa kaharian ng Diyos, kinakailangan mo ng muling kapanganakan. Tama ba? And I would suppose na lahat tayo rito, porque halos lahat naman members dito, lahat tayo, nangyari na that we sought the kingdom of God and we trusted Christ. Amen? Pero sa talatang ito, it's not simply seeking first the kingdom of God. Sapagkat ang sinasabi, seek His righteousness. Napasa niyo ba yan? Ha? Kahalintulad o ibig sabihin in the same manner that we seek first the kingdom of God, we also seek His righteousness. If it is through the new birth that we enter into the kingdom of God, how is it to seek His righteousness? Maraming mga mananampalataya, yung kaligtasan, simula at katapusan na ng lahat. Mga kapatid, hindi. Ang kaligtasan natin ay simulain lang yan. Hindi natapos ang buhay natin dyan. Amen? Hindi natapos. May pagpapatuloy. At ang pagpapatuloy ng kaligtasan na mayroon tayo ay ang pagpapahalaga sa kanyang katuwiran. Amen? Ibig sabihin, niligtas tayo, si Kristo'y nananahan sa atin, ang kanyang katotohanan ay ipinagyayaman sa atin, ang kanyang biyaya ay umaapaw sa atin. Ibig sabihin, meron tayong responsibilidad to seek His righteousness. Amen? Why? Sapagkat lahat tayo ay may korupsyon sa laman. Walang kahit isa dito na walang korupsyon sa laman. Tama? Lahat tayo ay may kasalanan sa laman. Sapagkat lahat tayo ay nasa laman. For as long as we are in this body, lahat tayo ay may limitasyon sang-ayon sa laman. Tama ba? Ha? Kahit matagal ka ng Kristiyano, nasa laman ka pa rin. Kinakailangan tayo ay magkaroon ng tagumpay, no? Over and above the flesh. Kaya nga siya inawit natin, faith is the victory that overcomes the world. Now, let this be a thing that we should understand. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness. Nababasa niyo ba ito? Ha? Blessed are they. You are not blessed. We are not blessed because we were materially blessed. Hindi. But there is such a blessing that comes to us because we hunger and thirst after righteousness. Alam niyo, maraming mga Pilipino galit sa korupsyon sa gobyerno. Tama, no? Marami ako nakakausap niyan. Maraming pumupunta dyan sa Lighthouse Cafe, kausap ko mga leaders, mga dating leaders. Oh, may nagpunta dyan na dating senador, dating secretary, dating undersecretary. Okay? Ganyan lang aking kaibigan laging pumupunta rito. Ang tawag sa akin yan, the better abante. Sino ba yun? Si Willie Villarama. Pag pumapasok dito yan, nung isang araw, merong message sa akin. Sabi, my favorite bishop. Sabing ganyan. Meron siyang ipopost. Tama ba itong ipopost? Pati ako tinatanong ng ganun. Galit na galit sa mga korap yan. Palaging umaangal sa akin, Bishop, ang daming korap. You know, he hungers for righteousness para sa lipunan. Pero sa kanyang sarili ang kinakailangan. Tama? Maaaring galit ka, no? Sa kabaluktutan, sa korupsyon, sa lipunan. Pero mga kapatid, let us hunger after the righteousness
that should be seen in us. Amen? For they shall be filled. We are all as unclean thing, and all our righteousnesses. Ayan, plural pa. Meron palang gano'n, Atty. Moses. No? Righteousnesses. Parang alanganin yung word na yan. Ano? Okay? Are as filthy rags. Kahit sabihin nating matuwid tayo, no? Yung katuwiran natin ay hinihahambing lang sa maruming basahan. Okay? Kaya hindi natin pwedeng ipagmalaki yung ating katuwiran. Ang kailangan natin ay ang kaniyang katuwiran. Seek His righteousness. Kapag hindi mo kilala si Kristo, you cannot seek His righteousness. Amen? At kapag hindi mo alam at hindi ka nag-aaral, study to show thyself approved unto God. Ito. Search the Scriptures. Amen? Kaya ito, mga kapatid. Okay? Kaya, kinakailangan, meron tayong seeking not just for the kingdom of God, but righteousness. And we will find that God is a rewarder of them that diligently seek Him. Amen? Oh yes. Now, kahit si Apostol Pablo, referring to the Israelites, ang sabi niya, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. For they, being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Now look at that. Mga kapatid, kinakailangan nating matutunan. Medyo isatabi natin yung sinasabi natin, katuwiran natin sa harap ng Diyos. Tama? May mga mananampalataya na mahilig manalangin at mag-request sa Panginoon. Sino ba sa atin dito walang request sa Panginoon? Di ba? Lahat naman tayo meron eh. Pero bago tayo mag-request ng anumang material, anumang physical, anuman, iba na we seek His righteousness. Amen? Yun dapat ang mauna. Okay? Now, paanong dumako sa atin ang righteousness ng Diyos? Paano yun? His righteousness. Isa lang. To them that have obtained like precious faith with us, ang sabi ni Peter, through the righteousness of God and our Savior, Jesus Christ. Okay? Now, mga kapatid, hindi porke tumanggap ka kay Kristo, yung righteousness niya ay nasa iyo na at naikikilos mo. Yes, nung tayo tumanggap kay Kristo, ang kanyang katuwiran ay inimpute sa atin. Upang sa harap ng Diyos, tayo ay maaring ganap. Justified. Yun, ang Tagalog ng justified. Maaring ganap. Okay? And by being justified, no, ang nakita ng Diyos sa atin, dahil si Kristo'y nagbuhos ng kanyang dugo, imbis na makita yung ating kasalanan, ang nakita ng Diyos ay yung kanyang dugong dalisay. Kaya ang ating mga kasalanan ay wala na. Amen? Pero, mga kapatid, hindi porke justified tayo because of the merits of what Christ did on the cross, ay pinababayaan natin yung katuwiran na dapat ibuhay natin. You understand? Okay. Hindi excuse yung pagiging ligtas na tayo ay hindi mabuhay sa katuwiran.
Kaya naroon pa din buong buhay natin ang seeking His righteousness. But now, the righteousness of God is manifested. The righteousness of God which is by faith of Jesus Christ. Okay? Of Him are ye in Christ, who of God is made unto us wisdom. Anong ibig sabihin yan? Karunungan sa pagkilos. Si Kristo ang ating karunungan sa pagkilos. Wisdom. You got that? Okay? Kung ako lang, wala. Pero si Kristo at ang kanyang katotohanan, ang wisdom natin. Yun ang dapat na abot natin pagkilos. Halimbawa, may business ka. Okay? Doon sa Dangwa, maraming mga nagbebenta ng bulaklak. Di ba? O, nariyan ang ating tagapaggawa ng bulaklak. Maraming tindahan ng bulaklak. Okay? Pero yung pagkilos nila ng business, iba sa pagkilos ng business ng iba. Dahil may Kristo sila eh. Tama? Yung kaalaman kay Kristo ay nagbabago ng pagkilos sa business. Yun ang wisdom. Correct? Sa eskwelahan, may mga kaklase kayo na unsaved. Pero porke tayo ay may Kristo, iba yung ating pag-aaral sa pag-aaral nila. Correct? Sana. Hindi ba? Sa trabaho, ganun din. Okay? Kahit saan. Ganun. No? Yun ang wisdom. Si Kristo ang ating wisdom. Kaya yung mga tao nagtatanong, bakit iba siya? Yun. Di ba? Eh sabi, kasi lighthouse yan eh. Hindi naman, kasi kay Kristo. Good? Oh. Now, and He is our righteousness. He is made unto us wisdom, righteousness. Ganun din. Ibig sabihin, ibinubuhay natin ang kanyang katuwiran. Good? And then sanctification. Being set apart. Ganun din. Siya ang ating sanctification. Si Kristo ang ating identity upang ma-set apart tayo. Ang mundong ito ay nagse-set apart sa atin dahil pangit ka, maitim ka, pandak ka, ganun. Ganyan ang mundo eh. Nagma-marginalize. Tama? Nagdi-discriminate. Okay? Ang mundo, ganun ang pamantayan. Pero tayo, we are set apart because of Christ. Amen? We are made to be peculiar. Yun ang ibig sabihin yan. Okay? And then, He is our redemption. Kung tayo may pag-ahon, no, sa mga bagay ng kasadlakan sa buhay na ito, si Kristo din. Amen? Maaaring tayo, no, ay maraming problema. Now, mga kapatid, intindihin natin ito. Kasi ito ang uri ng pananaw ng marami. Lalo na mga kaibigan nating evangelical, mga Pentecostal. Tandaan nyo ito. Madaling manalangin, Panginoon, iahon mo nga ako sa sitwasyon na ito, Panginoon. Para bang ang lahat ng pag-ahon natin, no, sa anumang kalalagyan, ay manggagaling sa Kanya dahil mabait ang Panginoon. Hindi. Meron tayong katuruan. Alam niyo ba yon? Merong diligence na tinatawag. Nasa atin na ang biyaya ni Kristo eh. Okay? Yes, mananalangin tayo. Pero ang panalangin natin ay ito, Panginoon, ang iyong biyaya ay puspos sa akin. Let me have strength according to your grace. Ganun lang yon. Anong gamit nito? Ibig sabihin, yung pag-ahon natin sa kasadlakan ay sang-ayon dito. Hindi sang-ayon sa panalangin lang natin.
Meron pumunta sa akin dito. Please pray for me. Akala niya yung panalangin ko may bertud. Hindi porke panalangin kita, wala ka ng problema. Okay? Mga kapatid, wag nating gamitin ang panalangin para alisin ang ating responsibilidad sang-ayon sa biyaya ng Panginoon. Naintindihan niyo ba? Amen? Wag. Sapagkat ang pagkilos ng Diyos ay sang-ayon sa salita niya. Kaya nga inaawit natin yung I am resolved. Naintindihan niyo ba? Our best. Halimbawa, Panginoon, pagalingin mo pa, Panginoon, taas ng sugar ko, Panginoon. Please, God is good all the time. All the time, God is good. Panginoon, may diabetes ako. Okay. Ay, purihin ng Panginoon. Gagaling na ako. Bigyan mo nga ako ng ice cream. Pero ganyan ang tao eh. Tama ba? Pero panalangin ng panalangin. Correct? Panginoon, yung anak ko, problema ko, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa anak ko. Kailangan mong turuan yung anak mo eh. Tama ba? Panginoon, yung boss ko sobrang namang mangapi, Panginoon. Kawawa naman ako. Mga kapatid, may katuruan ng salita ng Diyos sa bawat kalalagyan. Yun ang seek His righteousness. Because His righteousness is here. Naintindihan niyo ba? Huwag natin gawing excuse na nananalangin ka naman. Ang dami nananalangin. Pati wala kay Kristo nananalangin. Intindihin natin kung paano kumilos ang Panginoon. Pag sinabi that Christ is our wisdom, our righteousness, our sanctification, and our redemption, pagkilos yan ng kanyang katotohanan. Amen? Kanya na nga, sabi ko pasintabi sa mga kaibigan natin, mga Pentecostal, pero hindi tayo niniwala sa extra-biblical revelation. Good! Ang Israel, they pray. Nananalangin sila doon sa wall, di ba? Ayan. Ngayon, nag-launch ng 200 drones at missile lang. Panginoon, hindi! Talagang lalaban sila. Tama? Sasagutin nila yon. Ganon dapat ang mananampalataya. Ganyan ang pagkilos ng ating Panginoon. Kaya nilalaliman natin ang ating kaalaman kay Kristo. Amen? Yea, doubtless, ang sabi ni Paul, and I count all things but loss. Kung ang pag-aaralan ko lang sa mundong ito, wala akong magiging pagkilos. Ang sabi ni Paul, ang gusto ko ay pagkilos sang ayon sa kaalaman ni Kristo Jesus na aking Panginoon. Sapagkat ang lahat ng ito, I count them but loss. Walang silbi. Okay? Compared sa kaalaman ni Kristo, sapagkat kay Kristo ay maikikilos natin. And be found in Him, not having mine own righteousness. Hindi ang aking sariling katuwiran, hindi ang aking sariling kaisipan, hindi ang aking sariling preference. Okay? But that which is true faith of Christ. The righteousness which is of God by faith. And faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Kaya sa Lighthouse, palaging ito. Amen? Palaging ito. Alam niyo kausap ko yung mga ibang pastor sa Cebu. Pinapakita ko yung nagpipreach si Moses. Pastor, sinong naiiwan doon kapag ikaw, wala? Meron ka bang associate pastor? Wala. Lahat assistant dito. Ito ako, nagpipreach. Parang ikaw. Sabi, hindi. Marunong lang silang gumamit nung style ko para ipakita kung anong sinasabi ng Bible.
Amen? Yan. Pabilog-bilog lang. Sabi, Pastor, pwede bang mag-set tayo ng time para kahit 2 araw, mag-lecture ka sa amin? Pwede naman, basta merong panahon. Hanapin natin ng panahon. Oo. Tapos, para hindi ka mapagod, isama mo si Pastor Bong. Pwede naman. Sige. Okay. Kasi si Pastor Bong, parang ikaw din mag-preach. Ay, huwag mo nang i-ano kayo sa akin. Basta ang pinipreach nila, Bible. O, hindi ba? Ay, kaya dito sa Lighthouse, di tayo nagtatangi kung sino nandito dito. Basta they preach the Word of God. Amen? Yan. Seek His righteousness. Naintindihan nyo na. Pangalawa, ito lahat ay katuwiran. That ye may, ye, plural yan. Sinong kausap ni Paul? Yung church sa Philippi. Ang kausap niya, yung Lighthouse Bible Baptist Church sa Philippi. Ang sabi niya, kayo, that ye may approve. Ayan. Things that are excellent. Mga bagay na virtuous. Tama? Kasi ang virtue, excellence. Correct? Attorney, Dr. Robert. Yeah. That ye, because of these excellent virtues, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ. Okay. Take note, being filled with the fruits of righteousness. O yan. Napansin niyo ba? Sino sinasabihan ni Paul? Yung church sa Philippi. Hindi isang tao, pero kabuuan ng eklesiya. Tama? At sabi niya, that ye, na kayo ay matutong mag-aproba ng mga bagay na virtuous. Virtue. Ano yung mga virtue na pinag-usapan natin kanina ng umaga? Sige nga, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Labag o laban sa mga ito, walang batas. Sapagkat lahat ng batas, pabor dito. Tama ba, Atty. Moses? Kahit batas ng tao? Yes! Walang batas ng tao na against sa love, joy, peace, lalo na. Wala. Lahat ng batas ng tao, pabor dyan. Correct? Oh. Kaya kinakailangan, ang lahat ng ating pagkilos ay doon patungo. Di ba? Yumaman ka nga, ang nakita sa iyo, ito. Hindi nakita ang generosity. Ay, wala. Wala yun. Correct? Oh. Ibig sabihin, ang talagang nakikita dapat ay yung virtues. Kaya, ang sabi, let that ye may approve. Paano ka nag-a-approve ba? Ha? Paano ka nag-a-approve ba? Ikaw ba nag-a-approve ka sa isang bagay na hindi na ipipresenta sa iyo? Ha? Hindi. Dapat kinakailangan makita mo muna. Ikaw ba nag-a-approve ka ng isang bagay na wala lang? Hindi. Kinakailangan makita mo. Correct? Okay. Nahahayag sa iyo. Oh. Sabihin, hindi ko na kailangan maintindihan. Sige, approve. Naku, delikado yan. Di ba? Parang yung taong nagatid sa akin sa airport. Nagulat ako kasi pagbaba ko, hinatid ako nung tapos pagbaba ko, meron sumalubong sa akin, Bishop, ako na po maghahatid sa inyo sa loob. Sabi ko, hindi ko kailangan maghatid. Oh, hindi, yun po ang bilin sa akin, ihatid ko kayo . Ganun ba? Teka. Yeah. Sige, dire-diretso. Pagpasok doon sa sabi, si Bishop. Sige, taan kayo, Bishop. Hindi, natataka ako. Hindi ko na naalis yung Coke ko, yung Coke. Di ba, sa pagpasok mo, may backpack. Naisaksak ko yung Coke Zero. Coke in can. Hindi ba bawal yun sa loob?
Di ba tinatanggal yon, Carol? Di, hawak-hawak ko. Siya yung buhat, may buhat. O, sabi doon, si Bishop. Di, ako naman, sige, okay, pasok daw pasok. Tapos naalala ko, dumaan yung ano. Di, tinitina, matagal yung, teka, yung coke nandyan, may coke. Hindi, okay na, Bishop. Si Bishop yan. Nagkamuto ko ng ulo. Ano ba ito? Ganun Hanggang pagpasok, hindi naman ako politiko, hindi naman ako Abay, sinamahan ako hanggang boarding gate. Bishop, ipo na kayo dyan, Tapos si Bishop. Pambira, ano ba ito ako? Ayoko naman ng ganun hindi ba? Pero yung mga tao, siyempre gustong-gusto ng ganun, di ba? Pag mayroong titingin si Bishop, parang, nagkakamot ako ng ulo. Sige, okay, salamat. Dick, kung gawin sa'yo yan, ayaw mo, no? Di ba? Kaya yung mga tao tumitingin tuloy, sino ba ito? Buti na lang, kamukha ako si Kong Benny, baka parang si Kong Pero Bishop ang tawag si Bishop. Hindi ko ma-approve yun Parang hinold up ko si Bishop. Huwag yung gagawin yan sa akin, ha? Nanliliit tuloy ako. Nanliliit ako Yung mga tao, may tinitanan akong ganyan. Sino ba ito? Corrupt siguro ito, sabi nga. Anong bishop na corrupt? Alam niya, hindi ako mahihiyang ikwento yan dito Kasi ganyan ang mundo. Wala naman akong magawa dahil mahuhuli ako sa aeroplano. Anyway, but let us be filled with fruits of righteousness. Ang ginawa ko na lang, kinausap ko. Sabi ko, nandito ako at pinausap ko yung mga pastor. Saan ka bang opisina dati? Retired ka na ba? Okay. Diyan ka lang para... Why? Sapagkat kinakailangan, tayo ay mag-aproba ng mga bagay na matuwid. Okay? Being filled. Kaya ito mga kapatid, nasa atin na lahat ng biyaya ng Panginoon. Magkaroon kaya tayo ng kapuspusan ng kanyang katuwiran. Nasa atin na yun Anong sabi ng Panginoon? Ye have not chosen me, but I have chosen you. Naniniwala ba kayo dyan? Do you believe this? Oh, yes. And some people may not understand this, but this is true. And ordained you. Pinili na. Okay? Inordinahan pa. Ano yung ibig sabihin yan? Halimbawa, sa choir. Pag sinabi ko, halimbawa, Ruben, pinipili kita. Ayan. Pinili ko siya. Ngayon, ikaw lagi ang maglilinis ng choir loop. Inordain, ginanon. Pinili na, binigyan pa ng isang magandang gagawin. Amen? Okay? Huwag kang magmalaking pinili ka na wala naman nangyayari sa buhay mo. Basta pinili ako ng Panginoon by His sovereign grace. Ako'y pinili ng Panginoon. So, ibig sabihin, meron tayong pagpapahalaga sa bakit. Okay? Minahal ako ng Panginoon. Niligtas niya ako. So, di ba? And ordained you. Walang makaka-question sa bagay nang tayo'y pinili. At lalong walang makaka-question sa bagay na tayo inordain. Hindi ako lang. Tayo. Na ano raw? That ye should go and bring forth fruit. And that your fruit should remain. Correct?
Now, ito ay weakness ng translation. Okay. We are ordained to go and bring forth fruit. Correct? Magbunga ng bunga. Tama ba yun? Bring forth. Ano bang Tagalog na maganda? Magbunga. Yan. Inordain na magbunga. Okay. Anong trabaho natin? Anong trabaho natin? Magbunga. Go and bring forth fruit. Ngayon, ano ang tawag mo sa isang tao na ginaganap yun? Kung consistent ka sa anong tawag sa iyo? Sabi, soul winner. Hindi. Ang tawag dyan, fruitful. Think about it. What do you call a person consistent and faithful to the responsibility of going and bearing fruit? Di fruitful. Tama ba? Come on. That is not simply soul winning. That is being fruitful. We have been chosen and we have been ordained to be fruitful. As simple as that. Yan ang ibig sabihin yan. Correct. In whatever aspect for us to be fruitful. Sa opisina, ang tawag dyan, productive. Am I right, Dr. Eric? Productive. Ang mahirap dyan kasi minsan, pag ikaw ay nasa marketing, akala natin ang productive yung salesman lang. Hindi! Yung buong opisina, fruitful. Are you listening? Nung araw sa Abesco nagtatanong, bakit yung mga sales engineer lang ang merong incentive? Pag wala naman kami, hindi naman sila makakabenta. Sino nagsabi nun? Yung mga nasa service. Yung mga nag-i-install. Di ba? Sila nga nagpe-present, sila naghahanap, sila ang pumunta sa mga customer. Pero pag wala kami, walang mai-install. Sige, di lahat may incentive. Pero dapat may sukat ng productivity. Di ba? Tama naman, di ba? So, ang lahat ng bahagi ng kumpanya, merong bahagi sa fruitfulness. Amen? Ganun pala yun. Ngayon, di nakabenta. Ganda, benta. Tapos, na-install. Tumawag sa akin yung treasury. Robert, sabi, Sir R.A., may problema po tayo Ano yun? Bakit? Ano problema? Ang dami naman nabebenta. Yung movement ng produkto, okay naman. Nga, sir, pero hindi tayo nakakasingil. Iba naman yung pagsingil, di ba? Yung dating 30 days, tumagal na ng 90, 120 days, wala tayo nasisingil. May PO naman, pero wala tayo nasisingil. Ganon. Mahina kayo Sir, ang dami nang nabentay, ang daming ginagawa ng ating kolektor. Mahina kayo. Sir, pwede ba kaming may incentive din? Sabi, RA, kapag hindi tayo nakasingil, paano tayo wala tayo, bagsakan. Sige, bigyan ng incentive yung kolektor, tsaka yung treasury. Pati sila. So, nagkaroon, may incentive yung sales engineer, may incentive yung nag-i-install, may incentive yung naniningil, maya-maya. Hindi na di-deliver yung binenta. But, sir, ang bagal po ng delivery Ganon. Sir, ang dami namin dinideliver I-schedule natin yan. Naku, makaka-apekto yan. Sabi nung delivery, Sir, baka naman pwede rin kami may incentive.
Sabi, pag-aralan nyo. Sabi ng import, RA, wala na tayong room. Yung margin natin, mauubos na. Pag-isipan nyo, hindi pwedeng wala. Lahat productive. Lahat may sukat ng productivity. Eventually, meron na rin incentive. Yun nagdi-deliver. Ba okay ito? Ayun. Nung nalagay na lahat ng incentive, nag-resign na ako. Kamot sila ng ulo. Si RA may kasalanan nito eh. Anyway, ba't ko ba nakwento-kwento yan? The point is this. Lahat tayo may bahagi sa fruitfulness. Amen. Dito, hindi bida yung preacher lang. Good? That we all should go and be fruitful. Okay, ngayon, kung ikaw ay i-appraise, titingnan ang iyong trabaho. Ang sukat ng iyong appraisal ay ano? Edi, how fruitful you are. Correct? Am I right? Anong tawag doon? Fruitfulness. So, kung babasahin mo ulit yan, ang sabi, I have chosen you and ordained you that you should be fruitful. And that your fruitfulness should remain. Is that hard to understand? Are you listening? Alam niyo mga kapatid, sa maraming mga panahon, mga preachings, itong bagay na ito ay hindi naintindihan ng marami. But here in Lighthouse, we are being taught to do church. Kausap ko yung isang pastor. O sabihin ko na, si Pastor Kent. Sabi ko, Kent, siya ngayon ang pastor ng BBC Katipunan, anak ni Pastor Gisalva. At nung isang araw pala, in-interview ko si Dr. Gisalva. 92 years old. Ang pinakadahilan kung ba't ako pumunta ng Cebu, nabagit ko yun sa inyo several months ago. Biglang nag-ring yung telepono ko maagang-maaga pagkatapos ng oras na Bicolandia. Nakita ko sa telepono ko, si Dr. Gisalva. Di sinagot ko, oh, Doc, si Ruben ito, are you calling me? Ay, Brad, ikaw ang tinatawagan ko. Anything? Nakikinig ako sa preaching mo. Ang ganda! Sabing ganyan. Namimiss na kita eh. Nung binanggit niya yan, naku, ano kaya sinasabi sa akin ni Pastor Gisalva? 92 years old. E di, kumustahan kami. Sabi ko, Brother Army, puntahan kita. I'd like to see you. Ay, salamat. Salamat. Sige, sabihin mo lang kung kailan. Okay? Huwag mo na ako imbitahin mag-preach. I'll just go and see you. Kaya pagbalik namin galing Taiwan, sabi ko, i-book mo ako. Kahit 2 araw, 2 gabi lang. I would like to see Dr. Army. Tinawagan ko si Kent. Kent, mag-breakfast tayo. Breakfast kami. Ang haba ng kwentuhan namin. Sabi ni Kent sa akin, Pastor, ikaw kuya kita eh. At inoobserbahan kong ginagawa sa Lighthouse. Sabi ko, puntahan natin ang daddy mo. Kaya bukas, manood kayo ng Lighthouse Cafe. Ipalalabas natin doon yung interview with Dr. Gisalva. Amen? Sa mga maraming pagkakataon, mga kapatid, medyo nagkalayo tayo ng fellowship. But I'm glad na ito yung panahon ngayon that we are rekindling that fellowship. Amen? Because we should be fruitful. That your fruitfulness should remain. And you know what?
whatsoever ye shall ask of the Father in regard to His choosing and His ordination, calling sa atin, He will provide. The Lord will not limit what He can give us if we only seek His righteousness and be filled with fruits of the same righteousness. Are you listening? I am the true vine, sabi ng Panginoon. My Father is the husbandman. Every branch in me that is not fruitful, He taketh away. And every branch that is fruitful, He purgeth it, that it may be more fruitful. I am not in any way changing God's word. No, I'm not. What we are doing is having everyone understand better what the Lord's will is. Amen? Because other churches and other pastors will just refer to fruit as soul winning. Mga kapatid, ang daming soul winner eh. Pero ang daming kaaway sa Facebook. Hindi ko naniniwala doon. Amen? Huwag mong ipagmalaki sa akin na soul winner ka. Pero wala ka namang virtues. That's totally off. A certain man had a fig tree planted in his vineyard. And he came and sought fruit thereon, and found none. What do you expect from a vineyard? The fruits. Amen? Because it is a sphere of fruitfulness. Vineyard. Correct? Then said he unto the dresser of his vineyard, Behold, these 3 years I come seeking fruit on this fig tree, and find none. Cut it down. Why cumbereth it to the ground? Why? Anong silbi niyan sa lupa? Ayun eh. It's a waste. And he answering said unto him, Lord, let it alone this year, till I shall dig it about it, and dung it. And if it bear fruit, well. And if not, then after that, thou shalt cut it down. The point is this. Dito natin makikita ang kahalagahan ng fruitfulness. Amen? And fruitfulness results out of the righteousness of God in us. Hindi pinipilit yan. No. Yan ay pagpapahalaga sa katotohanan, sa katuwiran, at sa kalooban ng Panginoon. That is the reason, mga kapatid. Alam niyo, ang preaching ko dito, hindi na tayo yung preaching na, tinatawag ka ng Panginoon para magpastor ka, para mag-surrender ka sa... No, hindi ganun. Do you observe this? Ha? Hindi. Why? Because ang kinakailangan, we are a vineyard. This is a work of God. This is a sphere of fruitfulness. Then we should be filled with fruits of His righteousness. If we attach ourselves to the righteousness of God, ang sabi rito, the righteous shall flourish like a palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those that be planted in the house of the Lord, they shall flourish in the courts of our God. They shall still bring forth fruit in old age. Their fruitfulness will remain. Amen? They shall be fat and flourishing. However, na ngayon, hindi na maganda pag tinawag kang, you're fat. Magagalit. To show that the Lord is upright, He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. That is the import, significance, and importance of the righteousness of Christ. Okay? His delight is in the law of the Lord, and in His law doth he meditate day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water,
and bringeth forth fruit, his fruit in his season. Okay? He manifests, he shows his being fruitful according to his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper, because of the righteousness that is in us. The hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel, which is come to you, as it is in all the world, and bringeth forth fruit. Kaya mga kapatid, hindi ito nandito at pinipreach dahil just for the sake of preaching. This is being preached because it bears fruit, that we may be fruitful. Amen? Wisdom, that is from above. Alam niyo ba na sa lahat ng areas ng buhay natin, kailangan natin ng wisdom from above? Don't tell me matagal ka ng Kristiyano. Marami akong kilalang matagal ng Kristiyano. Okay? Not fruitful. Walang virtues. Okay? Hindi ko sinasabi that I have all the virtues. No, lahat tayo. Pero the wisdom that is from above is first pure, peaceable, gentle, easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality, without hypocrisy, and the fruit of righteousness. Yan ang nakikita. Bunga ng katuwiran. And may I remind you, mga kapatid, nung araw, tayo'y nasa kadiliman. Were we not? Okay. But now, are we light in the Lord? And being light in the Lord, we should walk as children of light. In that walk, merong bunga ang Espiritu. At kaninang umaga, pinaliwanag na natin ito. Na ang bunga ng Espiritu sa atin na virtues ay nasa lahat ng pagkilos because of goodness, of righteousness and truth. And we need to prove the things that are excellent. What fruit had ye then? Nung araw na tayo nasa kadiliman at kasalanan, may bunga yun eh. Ano ang bunga ng kasalanan? Kamatayan. The wages of sin is death. Ayan, no? Ayan. Okay? For the end of those things, nang tayo nasa kadiliman, ay kamatayan. Separation from God. But now, because we have been made free from sin and become servants to God, meron kayong bunga unto holiness. Amen? So, itong bagay na ito, seek His righteousness. Ikalawa, be filled with fruitfulness. The fruits of righteousness. This is a very different kind of message. But this needs to be preached. Amen? How is our fruitfulness? Let's stand in. Thank you for watching The Pulpit. We hope you were blessed with the preaching of God's Word today. The most important thing that we can share with you today is the salvation that only comes from the Lord Jesus Christ. If you would like to accept the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior, you can follow this prayer. Heavenly Father, thank you for giving your Son Jesus Christ to die on the cross for me. I admit that I am a sinner, and I repent of all my sins. I accept Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Thank you for the gift of eternal life and your promise of heaven. I ask this in Christ's most precious name. Amen. If you have prayed this prayer,
Let us hear from you. Message us through the Lighthouse Bible Baptist Church Facebook page. We'd like you to continue growing in Christ, so we invite you to join us in our coming together every Sunday at 9 in the morning and 4 in the afternoon. Also on Tuesdays and Thursdays at 7:30 in the evening. See you again in our next episode of The Pulpit.